Ilang beses na raw naisip mag-resign ng account analyst na si David, di niya tunay na pangalan. Bukod sa pagod na sa layo ng biyahe, mababa pa ang kanyang moral. Matinding pagod at bababang sweldo. Kasabay ng tumataas sa presyo ng mga bilihin ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagre-resign ang ilang empleyado. Puerto Princesa, the heart of Palawan. A city that's filled with beauty, progress, and life. But behind its calm streets are workers whose stories are rarely heard. Tricycle drivers, janitors, and vendors who keep the city moving. Every sunrise brings new hope. But for many, it is also means another day of struggle to earn just enough to survive. This is the story behind the numbers. This is the reality behind their smiles. And this is what Sustainable Development Goal 8 doesn't work and economic growth hopes to change. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Kami po ay taga HTU and nandito po kami para po mag-interview sa inyo patungkol po sa trabaho at sa kita nyo po. So, maaari po ba namin malaman kung ano po yung nais nyo pong itawag namin sa inyo? Rose po? Okay, sige po, Ma'am Rose. Meron lang po kaming 5 question. So, yung una pong tanong namin is kung magkano po ba yung kinikita nyo and kung magkano rin po yung nagagastos nyo po para sa mga essential po na binibili nyo like rice, ganun po. So, sa kinikita na monthly, Up. ang kinikita kasi sa akin na lang kasi iba pa sa akin lang, 12K monthly. So, siyempre ang ilaw at tubig, Mr. ko yung nagabayad at saka yung presyo ng anak ko at saka mga pang araw-araw pa. So, sa kanya, bali ang gastos namin sa loob ng isang buwan, mga 8K. So, mahirap po ba siyang pagkasyahin para po sa mga daily needs? Mahirap lang yung sound namin sa pera lang. Lalo na kung walang trabaho yung asawa ko. So, Pagtulungan naman sa ano po yung naging mga hamon po sa buhay na kinakaharap niyo po araw-araw during po na nag-work kayo? marami po like dito sa playground ako naka-assign. Siyempre may mga bata na aksidente. Mahirap, minsan tayo sisi na magulang. Kaya hindi dapat sila ang magpamatay kasi anak nila yan. Mga saan may slavery na nga yan. Ako lang yung nakadikin dyan, ako yung nagapalagi. Siyempre, kailangan basahin din nila yung patakaran na playing pad kung ano mga patakaran. So ano po yung pinagkukunan niyo po ng dagdag kita kapag kulang po yung sinisweldo niyo po sa trabaho? Minsan, extra income. Nagatinda-tinda. Minsan dito nagadala ko mga paninda ko. Malaking tulong din po yun sa inyo. Kasi minsan, yung mga kasamaan ko, walang merienda. Ako yung nagpapakutang. Kasi minsan nagaluto ako ng luto. At cakes. Katod nga, ito, at siyempre, na yan kasi merienda namin. Dapat yan, hindi ba banana? Matinda. Minsan nakakatulong sa mga estudyante na natutunan na. Wala akong Kaya nga po mahirap din po kasi kahit Isa kung piso lang sila, okay na. Usap na sila. Opo. So, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, anong tulong po or programa ng gobyerno yung sa tingin nyo po na magiging helpful po para sa inyo? Sana, livelihood program, lingkuhan din tayo. Minsan kasi, sa amin meron din mga like na nag-about tayo, mga lingkuhan, mga dubano, mga TSPI, yung mga ganyan. Dati meron ako niyan, ngayon lang staff na. Sila, lalong pahirapin pa. Sila yung binubuhay namin, hindi yung kami nabubuhay. Pero okay naman po yung araw-araw nyo po, nasa-survive naman po. Oo, okay naman.
Lalo pag may trabaho yung asawa. Kasi minsan wala rin siyang trabaho. Pag gaspintero kasi, minsan meron, minsan wala. Kaya mahirap din. Kaya ang hirap, kaya na talaga mag-work na panghanap na extra income. Minsan pag minsan magsahod, hindi na ako marami sahod. Pag gusto ng hotcake, pambaon-baon ng anak. Malaking tulong din. Thank you po. Okay, thank you. So yun lang po. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Okay, thank you. Yeah. So, good day, sir. We're from Holy Trinity University, and we would like you to ask a question to or to interview you on our project po. So, ano po yung pwede namin itawag po sa inyo? Tatay Neil na lang. Tatay Neil. So, first question po, Tatay Neil. How much do you earn and how much is spent on essentials like rice, rent, utilities po? Para sa akin, ang ang maliit lang ang ano namin, ang sahod namin, nasa 11,000 lang. Tapos ang expenses ko, siguro bayarin ko, siguro 70,000 ang binabayaran ko sa isang tabang bigas sa monthly. Sa pamilya na natin. So, paano niyo po na ipagkakasya yung kinikita niyo para sa lahat ng gastusin niyo po? Kunting higpit lang sa sentro. Tapos, siyempre, wala halos matira kundi kasi panggastos din sa pag-aaral ng sa pamasahe, araw-araw. Saka, kunting tipid talaga. Ano po yung pinakamalaking hamon na hinaharap niyo sa araw-araw po sa trabaho? Dito, siguro mahirap para sa akin sa trabaho yung pakikisalamuha kung minsan sa mga taong matitigas ang ulo. Pero nagagawan din naman ng paraan. Katulad ng dito sa amin kasi kahit na alam nilang mali, pinipilit pa rin nila. Yung mga ibang may pinag-aralan, may pagkabastos din. So, ano po yung mga pinagkukunan nyo na dagdag kita kapag kulang po yung sahod nyo o sweldo nyo? Dati may tricycle ako. Oo. Tapos doon na pabayaan ko yung gawa ng nasira ang kulang na sa budget kaya binibenta ko na lang. Sa ngayon, nagtutulungan na lang kami ng misis. So, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, anong tulong o programa ng gobyerno ang sa tingin nyo makakatulong po sa inyo? Marami namang proyekto ang gobyerno, may mga pero hindi gaanong maagi gawa ng halimbawa yung tupad hindi sa amin yun hindi. Minsan umaasa din ako doon sa karagdagang kita yung sa pension ko sa islis pero hindi naman gaano kasi hindi naman kami magastos sa bahay. Yun lang po. Thank you po ulit sa Pagpaunod. Maraming salamat. Tatay Nel. Good afternoon, Kuya. Mag-interview kami. Galing po kami ng HTU po. Student po kami ng HTU. So, ano pong gusto mong itawag namin sa'yo, Kuya? Or name niyo po? John Steele na lang. John Steele po. John Steele Luna. John Steele Luna. Si Kuya, ano pong magkano po yung ini-earn nyo? Tapos, how much po yung ginaspend nyo sa pang-araw-araw po? Like sa kinakain nyo po, sa rent nyo po, sa mga utilities nyo po na ginagawa? Lahat. Opo. Sa isang araw po. Ay, isang araw? Opo, sa isang araw po. Siguro mga 400 ka. 400. Yung kita nyo po sa isang araw. Dalawa kasi trabaho ko eh. May pang umaga tsaka pang gabi. Yung sa isang trabaho nyo po, Kuya, Pang nakakain? umaga? Opo. Parang 450. Sa 450 po. 415. Dito sa city. Sa city po. Same rin po siya ng hapon. Sa gabi, iba-iba eh. So, paano nyo po na ipapagkasya yung kinikita nyo po sa pang-araw-araw na gastusin?
Yung pang-araw-araw ko, dun ko kinukuha sa panggabi. Kasi monthly ako dito. So yung mga monthly expenses ko, dito ko kinukuha. Tapos yung pang-araw-araw sa panggabi. So ano po naman yung pinakamalaking hamon na hinaharap niyo po sa pang-araw-araw na trabaho? Yung gumising ng umaga. So ano po yung Puyat kasi ako sa gabi. Oo, yun yung trabaho din. So ano naman po yung pinagkukunan niyo po ng dagdag na sweldo pag wala po kayo, pag kulang po yung kita niyo or yung sweldo niyo po? Ano? Tipid-tipid lang. So kuya, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, anong tulong or programa ng gobyerno yung tingin niyo po na makakatulong sa inyo? Bahay. Nagbibigay po ng house and lot. Ayan, good afternoon po. Taga-HTU po kami. Bale, matanong po namin kung ano po yung pangalan ninyo. Catherine po, Ilang taon na po kayo? 32 Saan po kayo nakatira? sa Barangay Winter. At ilang taon na po kayo or ilang buwan nagtatrabaho dito bilang sales lady? Taon. So, yung questions ko po is, magkano po yung kinikita nyo and magkano po yung nagagastos nyo sa pang-araw-araw, like sa mga bigas nyo po, mga rent or mga utilities? Dala na yun lahat, no? Ano po? 1K. So, paano nyo po na ipagkakasya yung kinikita nyo para sa lahat po ng gastusin? Budget. Ano po yung pinakamalaking hamon na hinaharap nyo sa araw-araw na trabaho? Antok. Puyat. Puyat. Sige, last po is, ano po ang mga pinagkukunan nyo ng dagdag kita kapag kulang po yung sweldo? Wala. So, paano nyo po nasusurvive yung everyday po na pamumuhay? Kapag kulang po yung kinikita ninyo sa isang araw. Budget ko lang kasi yung yung kinikita. Yung sahod ko. Okay, last na po na tanong. Ano po yung naisip yung paraan po na pwedeng gawin ng government natin or ng mayor natin dito sa Puerto Princesa para masustain po yung pangangailangan na katulad po ninyo? Ano yun? Kayo po, sa kinikita nyo po na minimum wage, ano po kaya yung pwedeng gawin ng government para magkasya po yung sinusweldo nyo? Ibaba ang presyo namin bilihin. Sige po. Maraming salamat yun po. Yun lang rin po yung tanong namin. Thank you din. Ano pong pangalan nyo? DJ. Gano'ng katagal na po kayo ng tricycle driver? 4 years. Magkano po yung kinikita nyo sa isang araw? Sa 800. Yung 800, so paano nyo po siya napagkakasya sa bills nyo po? Mahirap pagkasyahin. Lalabas mo pa yung boundary doon. Maglilinis ka lang doon, mga 500. Tapos, short! Sige po, thank you. Here in Puerto Princesa, the current minimum wage ranges from 400 to 430 per day. At first glance, it may seem enough, but when we compare to the rising cost of living, it tells a different story. That gap represents the unpaid bills, skipped meals, and the dreams that have been delayed. For many workers like them, life is a balancing act, trying to stretch every peso just to make it through the day. Every day is a choice between paying bills or buying food. Yet, despite all that, these workers still show up, still work hard, still hope for a better tomorrow,
for their families. Sustainable Development Goal 8 is more than a global target. It's a promise that everyone, even in cities like Puerto Princesa, deserves decent and fair work. Decent work means jobs that are productive, safe, and fairly paid, where workers can live with dignity and support their families. Sustaining SDG 8 means creating opportunities that last. When every worker earns enough to live decently, family can afford education, healthcare, and a better future. Decent work brings stability. Stability builds strong families, and strong families build a progressive Puerto Princesa.